si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Humigit kumulang 25,000 job openings ang naghihintay para sa mga Pilipinong naghahanap at magnanais magtrabaho sa Japan. Ito ay ilulunsad na job fair na inorganisa ng Department of Migrant Workers o DMW katuwang ang Embahada ng Japan sa pagdiriwang ng Philippines and Japan Friendship Week. Nasa 15 lisensyadong recruitment agencies ang inaasahang lalahok sa aktibidad para mag-alok ng mga trabaho sa mga sektor ng konstruksyon, medisina, hotel at restaurant, customer service at iba pa. Gaganapin ito ngayong Huwebes, unang araw ng Agosto sa ikatlong palapag ng Robinson's Galleria Ortigas sa Quezon City, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Formal nang naghain ng co-warrant of petition ang Office of the Solicitor General laban kay suspended Bambam Tarlac Mayor Alice Guo. Dahil dito maaari nang makansela ang kanyang posisyon bilang alkalde. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Mula sa pagiging suspendidong alkalde, maaari nang makansela na ng tuluyan ang posisyon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos na maghain ng Office of the Solicitor General ng co-warrant of petition. Sa 45 pahina ng petisyon, isinusulong nito na maging null and void ang posisyon ni Guo sa gobyerno. Layo nito na mapawalang bisa ang proklamasyon ni Guo bilang alkalde. Kinilala si Guo sa nasabing petisyon bilang si Guo Waping na isang Chinese national. Ito ay kaugnay ng mga natuklasang irregularidad sa mga dokumento ni Guo at investigasyon ng Senado sa natuklasang anyay totoong katauhan ni Guo. Kaya naman ayon sa petisyon, hindi nararapat na kumandidato si Guo bilang opisyal ng gobyerno. Nabanggit din dito na ang pagkakasangkot ni Guo sa ilegal na operasyon ng mga pogo ng bansa. Kaya naman isa din umano ito sa itinuturing ng OSG bilang basihan upang mapatalsik sa pwesto si Guo. Samantala muling hindi dumalo si Alice Guo sa pagdinig sa Senado. Mahigit 2 linggo mula nang isilbi ang warrant of arrest laban kay Guo ay hindi pa rin ito maaresto ng mga otoridad. Tiniyak naman ng law enforcement agencies na patuloy ang pakikipag-ugnay ng mga ito upang mapabilis ang pag-aresto sa suspendidong alkalde. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Binalaan ni Senator Sherwin Gatchalian si Atty. Harry Roque na posible siyang ipasight in contempt. Ito ay matapos ang naging sagutan nila ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig na patuloy na investigasyon ng Senado sa iligal na operasyon ng Pogo. Ayon kay Gatchalian, nararapat na galangin ni Harry Roque si Senator Ontiveros bilang chairperson. Agad naman na humingi ng paumanhin si Roque. Naging mainit ang sagutan sa Senado dahil sa patuloy na pagtuklas ng pagsasangkot ni Roque sa mga iligal na pogo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagbubukas ng klase ngayong taon, naging maayos. Pagbaha sa Metro Manila, iimbestigahan sa Kongreso. Alice Guo posibleng patawan ng kuwaranto. Posisyon bilang alkalde, maaaring mapawalang bisa. Atty. Harry Roque binalaan ni Senator Sherwin Gatchalian ukol sa posibilidad na masampahan ng contempt. PAGCOR at ilang ahensya ng gobyerno nagsimula na sa pagsawata ng mga pogo sa bansa. Filipina boxer Ira Villegas aabante na sa round of 16 ng Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita.
Matapos ang pananalasa ng nagdaang bagyong Karina na mahagi ng serbisyong medikal at pagbabakuna, ang Department of Health o DOH sa mga inilikas na pamilya at individual na naapektuhan ng nasabing bagyo at habagat sa Barangay Pasolo sa Valenzuela City. Kabilang sa mga libreng serbisyong medikal na ipinamamahagi ay ang medikal na konsultasyon, pagbabakuna para sa polio at measles, mumps at rubella na para sa mga bata, at pamamahagi ng mga impormasyon ukol sa leptospirosis at dengue. Inilahad ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista sa 2024 Post State of the Nation Address o SONA na suportado ng kagawaran ang Philippine Coast Guard o PCG sa plano nitong modernisasyon. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Suportado ng Department of Transportation o DOTR ang programang pangmodernisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Payag ni DOTR Secretary Jaime Bautista, katuwang ng PCG ang kagawaran sa pagpaparami ng mga empleyado nito, kung saan tinitingnan ngayon ng DOTR ang pagbubukas ng 4,000 trabaho para madagdagan ang bilang ng mga empleyado sa PCG. Dagdag pa niya, tinatrabaho na rin nito ang pagkuha ng maraming floating at flying assets bilang bahagi ng modernisasyon. Para naman paigtingin ang pagbabantay sa West Philippine Sea at iba pang aktibidad sa dagat, ay ibinahagi ni Bautista na plano rin ng kagawaran na kumuha ng maraming fast patrol vessels para suportahan ng PCG sa mga operasyong pandagat. Sa kabila nito ay patuloy naman ang PCG sa pagbibigay kamalayan sa publiko ukol sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga kampanya sa platapormang social media. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang magandang performance ni Filipino gymnast Carlos Yulo at Filipina rower Joanny Delgaco, ay aabante naman sa round of 16 ng Paris Olympics 2024 ang Filipino boxer na si Ira Villegas. Ito ay matapos madaig ang Moroccan boxer sa kanyang killer blow sa final 15 seconds ng women's 50 kilograms category ng round of 32 nitong Lunes. Susunod kay Villegas ay ang Algerian boxer kung saan magtutuos ang dalawa sa Biyernes, 2 ng Agosto, ganap ng alas 2:16 ng umaga sa Pilipinas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, pagbubukas ng klase ngayong taon naging maayos. Pagbaha sa Metro Manila iimbestigahan sa Kongreso. Alice Guo posibleng patawan ng puwaranto. Posisyon bilang alkalde maaaring mapawalang bisa. Attorney Harry Roque binalaan ni Senator Sherwin Gatchalian ukol sa posibilidad na masampahan ng contempt. PAGCOR at ilang ahensya ng gobyerno nagsimula na sa pagsawata ng mga pogo sa bansa. Filipina boxer Ira Villegas aabante na sa round of 16 ng Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Personal na tumungo si Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza II sa mga tanggapan ng LTO para magsagawa ng inspeksyon matapos maapektuhan ng bagyong Karina. Kasama si Region 4A Regional Director Elmer Decena, ay binisita nito ang LTO San Mateo Extension Office na isa sa mga nagkaroon ng pinsala sa istruktura. Tumungo rin si Mendoza sa LTO Cainta Extension Office para tingnan ang lagay ng lugar para sa seguridad at kaligtasan ng bawat empleyado. Matagumpay na inipamahagi ni Makati City Mayor Abby Binay sa mga estudyanteng Makatizen ang bagong labas na Air Binay 6.0 rubber shoes kasabay ng mga kagamitang pang-eskwela at proteksyon sa ulan.
Ang kaganapan, alamin mula kay Daniza Lopez. Sa pag-uumpisa ng unang araw ng pasukan kahapon, ika-29 ng Hulyo, ay matagumpay na namahagi ng tulong pang-eskwela ang lungsod ng Makati. Sa pangunguna ni Makati City Mayor Abby Binay at Congressman Luis Campos, ay personal ding ipinamahagi ng 2 opisyal ang bago at pinagandang Air Binay o AB 6.0 rubber shoes sa mahigit 30,000 mag-aaral ng Makati. Payag ng Makati, ito'y nagsisilbing suporta ng lungsod para sa mga estudyante sa tuwing may mga aktibidad sa paaralan. Ang mga estudyante na nakatanggap ng libreng sapatos ay mula sa preschool hanggang senior high school. Bukod dito ay namigay din ang Makati ng mga kagamitan pang-eskwela at proteksyon sa ulan, kagaya ng raincoat, bota, jacket, uniform at leather shoes. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Isinagawa ng Makati City Disaster Risk Reduction and Management Office, Makati Central Estate Association Incorporated o MASEA at iba pang parte ng lokal na pamahalaan ng Makati ang isang earthquake drill sa Makati Central Business District ngayong araw, ganap na alas 9 ng umaga. Tinatayang nasa ilang daang individual ang nakiisa sa nasabing drill na tumagal ng humigit kumulang 30 hanggang 45 minuto. Layunin ng aktibidad na paigtingin ang kahandaan at kakayahan sa pagtugon sa sakuna at emergency ng distrito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagbubukas ng klase ngayong taon, naging maayos. Pagbaha sa Metro Manila, iimbestigahan sa Kongreso. Alice Guo posibleng patawan ng kuwaranto. Posisyon bilang alkalde, maaaring mapawalang bisa. Attorney Harry Roque binalaan ni Senator Sherwin Gatchalian ukol sa posibilidad na masampahan ng contempt. PAGCOR at ilang ahensya ng gobyerno nagsimula na sa pagsawata ng mga pogo sa bansa. Filipina boxer Ira Villegas aabante na sa round of 16 ng Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.